Hello everyone, magandang morning po sa ating lahat. Magandang morning po sa aking mga kapwa kasari-sari store owner dyan. So for today's video, ito ay parang continuation sa video natin kahapon. So kasi nga meron tayong bagong competitors na isang convenience store at meron na namang dumagdag na isa which is yung bigasan business na talagang wholesaler, big wholesalers kasi napakarami yung stocks. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa aking tindahan at sa ibang mga tindahan na tulad ko na maliliit lang ang area ng store which is hindi naman tayo mga wholesaler. So ano ba ang magiging epekto nito sa ating tindahan? Well, sa akin mga kasari, positive lang tayo. Huwag tayong mega, eka nga. So eto ang epekto sa aking tindahan. Wala namang epekto. Kasi, bakit? Kung nasabi walang epekto. Kasi ilang days na sila nag-ooperate dyan. Still, ganun pa rin naman ang aking bentahan. Naka-reach pa rin tayo sa ating sales target everyday. And nakaka-order pa rin tayo palagi ng ating mga bigas sa ating suki. Kung noon ay everyday, ganun pa rin, everyday pa rin. Pakita ko sa inyo, ka-order ko lang ulit, kahapon order ako, ngayon nag-rolling ulit ako sa aking bigas. Ibang variety naman yun, mga kasama. Sa baba lang, sir. Dira lang sa baba. Oo, thank you. Sweet mo, no, mga kasari mo. Walang epekto yon. Huwag tayong maging negative. Positive lang tayo thinking, mga kasari. Ayun, wala namang epekto sa aking tindahan. Still, nakapag-grocery pa rin tayo, nakapag-order pa rin tayo kay grocery, nakapag-order pa rin tayo sa ating Pure Gold at sa ating Iloilo Supermart, nakapamili pa rin tayo. And nadagdagan pa nga sa Facebook, namimili rin tayo, mga kasari. So, kung saan na lang ako namimili at naghahanap ng murang paninda para nga naman mura ang aking maibigay kay customer. So, diskarte lang yan, mga kasari. Huwag tayong matakot na meron tayong another competitor sa ating mga paligid. Ayan. So, ako naman ay wala talaga epekto sa aking mga kasari kasi maganda na ang build up ko sa aking mga customer. Matagal na tayo dito. Maganda ang ating pakikisama noon at ngayon walang pagbabago yan. Hindi tayo nagbabago, hindi tayo nag-change, no? Kahit na lumalaki na yung tindahan natin, dumadami-dami na ang ating mga paninda, so hindi pa rin ako nagbabago. Kasi pinakabatayan ng ating customer, mga kasali is yung ating good relationship sa kanila. Maganda tayong makisama, maganda tayong makihalubilo, at the same time, ang ating presyuhan na hindi masyadong mataas sa ating mga katabing mga wholesaler. Bagya, merong diferensya siyempre dahil hindi naman tayo doon nakakakuha sa pinakapuno talaga, which is sa kanila is sa pinakapuno, kaya kung magbigay sila ng presyo is talagang mababa. Pero sa akin ay bahagyang konting taas lang, mga kasari. Pasok naman sa budget ng aking mga suki. And gayon ang aking mga bigas naman ay talagang super sold out ito dahil magandang klase. So yun ang nasabi ko katulad sa video ko kahapon na kailangan quality talaga ang ibibenta nating mga paninda. Quality ang ating bigas. Kahit na may katabing tumubo dyan sa kabila, hindi naman kami magkaparehas ng variety. And isang advantage ko dyan, mga kasari, ang aking binibentang bigas is talagang well-known at mabenta ito. No? Hindi kagaya sa kabila na ang kanyang bigas ay hindi pa kilala. At tiningnan ko yung variety ng kanyang bigas, ako naman ay marunong tumingin. Hindi siya masyadong kagandahan ng kagaya ng binibenta ko. At talaga namang hindi maganda. Hindi masyadong maganda. Sa akin ay subok ko na kasi matagal na nga tayo nagbibigasan kahit na sabihin natin na paila-ilang sako lang, at least alam natin na bukod sa pasok sa budget sa ating mga customer, alam natin na gusto ito ng ating mga comer. Ayan lang, mga kasari, aking shift ngayon. At ito napakita ko sa inyo ang aking bago na namang na-order, mga kasari. So, eto mga kasari ang katibayan, nag-re-order na naman tayo kay Tumer kahapon. Kasi ito, ngayon lang pala. Kasi yung kahapon ay naubos na, pinakita ko sa inyo. Ito naman ay bagong dagdag na naman ito. Ayan. Pagkagabi kasi, mga kasari, yun ang hindi nila alam ng aking mga kakompetensya. Pagkagabi, napakaraming bumibili ng bigas. Tapos ako na lang dito mag-isa. Lahat ng mga wholesaler dito sarado na. So, 7 o'clock dito ang mga wholesaler close na, mga kasari. Yun ang aking advantage sa kanila. Kasi ako ay hanggang 10 o'clock. So, lahat ng mga naghahanap ng mga bigas ay dito na sa akin pupunta. Kaya, laging sold out ang aking bigas. At alam nila na masarap ang aking tinitindang bigas. Kaya, ayan, wala dito pa rin ang kanilang punta sa aking tindahan, mga kasari. Kasi nga tayo lang ang bigasan at the same time, napakarami nating mga iba-ibang mga groceries na pwede nilang bilhin sa ating tindahan. Yun ang advantage. Kapag ang tindahan mo, maliit man yan, basta kumpleto ka ng paninda, pupuntahan ka talaga ni customer, mga kasari, no? Yun ang magandang idea kapag marami kang paninda. Maraming paninda, maraming benta.
malakas ang ibang, mahina ang ibang items, may malakas naman tayong items. Ayan. So, katulad nito, ubos na pala ang aking, ayan o, tissue. 3 na lang. So, yun, bibili na naman tayo. Yan, in-order ko kay grocery. So, magagawa na naman tayo ng order para sa ating mga panindang. Kulang-kulang dito sa ating tindahan. Basta yun lang ang pinaka-waste mga kasari, no? Lagi tayong mag-update sa ating mga paninda. Huwag tayong magpapaubos ang ating mga paninda, lalo na yung mga fast-moving na mga items. So, yun lang aking share mga kasari. Tayo mag-aayos-ayos na. Thank you so much for watching. And see you again on my next video. Bye!